8 buwan na ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Mabigat, tila isang paalala ng bawat sakripisyong ibinigay ko para sa lalaking nasa harap ko. Sa kabila ng bigat ng aking katawan, pinilit kong tumayo ng matuwid upang ayusin ang kurbata ni Koji. Ito ang araw ng kanyang huling hakbang bago ang promosyon bilang CEO ng aming kumpanya. Ang kumpanyang itinayo ng dugo at pawis ng aking yumaong ama. Perfect. Bulong ko, habang hinahaplos ang tela ng kanyang mamahaling suit. Ngumiti ako. Ang ngiting ibinigay ko sa kanya sa loob ng 5 taon bilang isang masunuring asawa. Eksaktong sa huling hagod ng aking palad, tumunog ang kanyang telpo no sa ibabaw ng dresser. Naka-loudspeaker ito. Isang boses ng babae, matinis at puno ng pangungutya, ang bumasag sa katahimikan ng silid. Love, bilisan mo na riyan. I can't wait to celebrate. Siguraduhin mong napirmahan na ng matabang babaeng yan ang divorce papers bago ka pumunta sa board meeting. Ayoko nang makita ang pagmumukha niya sa kumpanya natin. Tumigil ang mundo. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila naging yelo na bumaon sa aking mga baga. Hindi gumalaw si Koji. Wala man lang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, marahan niyang tinipis ang aking kamay mula sa kanyang kurbata. Kinuha niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at padasko na inihagis ito sa kama sa tabi ng aking malaking tiyan. Narinig mo naman siguro si Chantal, Yumi. Let's not make this difficult. Malamig niyang sabi. Ang boses na dati ay puno ng tamis, na yun ay parang talim na humihiwa sa aking pagkatao. Pirmahan mo na yan. I've already filed for annulment based on psychological incapacity. Huwag mo nang subukang lumaban dahil hawak ko ang lahat ng records mo sa doktor. Lalabas na baliw ka at hindi kayang mag-alaga ng bata. Gaslighting. Alam ko ang laro niya. Alam niya kung gaano ko kamahal ang batang ito, kaya ito ang ginagamit niyang bala. Ngunit habang tinititigan ko ang mga dokumento, may isang bagay na pumutok sa loob ko. Hindi ito ang sakit ng isang sugat, kundi ang paggising ng isang natutulog na higante. Sa loob ng 5 taon, naging anino ako. Hinayaan kong siya ang kumuha ng lahat ng papuri. Hinayaan kong isipin niya na siya ang nagpapatakbo ng kumpanya habang ako ay nananatili sa kusina. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay. Ang apelido ko ang nasa bawat dokumento ng pundasyon ng kumpanyang ito. Ako ang anak ni Chairman Sebastian. At ang dugong nananalaytay sa akin ay hindi para sa pagsuko. Isang matalim na hininga ang pinakawalan ko. Walang luhang pumatak. Walang pagmamakaawa. Ang aking puso, na dati ay nag-aapoy sa pag-ibig, ay biglang naging isang pirasong yelo, matigas, makinang at nakamamatay. 1 linggo bago ako manganak, Koji? Tanong ko. Ang boses ko ay hindi nangangatog. Ito ay kasing tahimik ng gabi bago ang isang malakas na bagyo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang tiwala ko, ang yaman ko, ang pangalan ko. At ito ang isusukli mo? Tumawa si Koji. Isang tunog na puno ng kapalaluan. Ang yaman mo? Yumi, look at yourself. You're just a housewife now. Wala kang alam sa negosyo. Ako ang nagdala sa kumpanyang ito sa rurok. You're just a liability. A boring, pregnant liability. Pirmahan mo na yan at baka bigyan pa kita ng sapat na pera para sa panganganak mo. Lalong tumingkad ang talas ng aking isipan. Ang bawat salita niya ay naging kumpirmasyon ng aking susunod na hakbang. Marahan kong kinuha ang panulat sa ibabaw ng mesa. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Mga matang dati ay sinasamba ako. Ngunit ngayon ay tinitingnan ko na parang isang basurang kailangang itapon. Fine, maikli kong sagot. Mabilis kong nilagdaan ang papel. Nakita ko ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Akala niya nanalo na siya. Akala niya nakuha na niya ang lahat. Hindi niya alam, ang pirmahang yon ay hindi ang dulo ng aking buhay, kundi ang pagsisimula ng kanyang impyerno. Sa bawat kurit ng aking panulat, binubura ko na ang bawat pribilehiyong tinatamasa niya dahil sa akin. Now, leave. Sabi ko habang ibinibigay sa kanya ang folder. Hindi ko na siya tiningnan. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa labas ng bahay na ito. Bahay ko ito, Koji. Binili ito ng ama ko.
Whatever. Enjoy your lonely life, Yumi. Sabi niya habang naglalakad palabas, bitbit ang aking pirma na akala niya ay susi sa kanyang pangarap. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto at ang pag-andar ng kanyang sasakyan, hindi ako humagulgol. Sa halip, kinuha ko ang aking personal na telepono mula sa ilalim ng unan. Idiniyal ko ang isang numerong matagal ko nang hindi tinatawagan. Atiri Ramos. Bungad ko nang sagutin ang tawag. Ang boses ko ay puno ng otoridad na matagal kong ibinaon. Ito na ang oras. Execute the contingency plan. I-freeze ang lahat ng personal accounts ni Koji na nakakonect sa main estate. At ihanda ang lahat ng ebidensya ng embezzlement niya sa board meeting mamaya. I will be attending as the majority shareholder. Pinatay ko ang tawag at marahang hinaplos ang aking tiyan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Don't worry, baby. Bulong ko sa katahimikan ng silid. Hindi lang hustisya ang ibibigay ko sa'yo. Ibibigay ko sa'yo ang buong imperyo na sinubon nilang itago mula sa atin. Koji, akala mo ay ikaw ang hari. Pero nakalimutan mong sa larong ito. Ako ang gumawa ng board, ako ang nagmamay-ari ng mga pyesa, at ako ang magsasabi kung kailan ang checkmate. Ang kabanata ng pagsasakripisyo ay tapos na. Ngayon, ang kabanata ng pagbabayad ay magsisimula na. Hindi pa man natutuyo ang tinta ng aking pirma sa mga dokumentong iniwan ni Koji, isang pamilyar na tunog ng marahas na pagkatok ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Hindi ito katok ng isang bisita. Ito ay katok ng isang taong pakiramdam niya ay siya na ang may-ari ng lugar. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang amoy ng mamahaling pabango. Nahinaluan ng amoy ng pagkukunyari si Chantal. Nakatayo siya roon. Suot ang isang puting dress na tila sumisimbolo sa kalinisan, isang kabalintunaan sa maruming pagkatao niya. Sa kanyang mga kamay ay may bitbit siyang basket ng mga prutas. Ate Yumi, bungad niya. Ang boses niya ay malambot, halos magmakaawa, ang sining ng pagganap bilang isang biktima na perpekto niyang nakuha. Patawarin mo ako kung nabulabog kita. Nag-aalala lang talaga ako sa kalusugan mo at sa baby. Balita ko, hindi naging magandang usapan niyo ni Koji kanina. Hindi ko siya sinagot. Binuksan ko ng mas malawak ang pinto at naglakad patungo sa kusina. Hinayaan ko siyang sumunod. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya niyang itago sa ilalim ng kanyang mga ngiti. Ate, sana wag kang magalit kay Koji. Patuloy niya habang inilalapag ang basket sa counter. Hindi niya ginusto ang lahat ng ito. Pero ang sabi niya sa akin, stress na siya sa kumpanya at sa mga demands mo. Ginagawa lang namin ito para sa future ng bata. If you leave quietly, mas magiging maayos ang lahat. I promise, hindi ko pababayaan ang baby niyo kapag ako na ang tumayong ina niya. Isang mabilis na kirot ang gumuhit sa aking dibdib sa huling sinabi niya. Nuwit mabilis ko itong pinalitan ng yelo. Marahan kong kinuha ang takur at nagsimulang magpakulo ng tubig. Ang bawat galaw ko ay kalkulado. Sa ilalim ng aking apron, ang aking telepono ay tahimik na nagre-record ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig para sa future ng bata. Tanong ko habang nakatalikod sa kanya. O para sa future ng luho mo, Chantal? Balita ko, kumuha ka ng bagong condo unit sa Bonifacio Global City gamit ang pera ng kumpanya. Saglit na napatigil ang kanyang pagsasalita. Naramdaman ko ang pagbabago ng hangin sa aming pag-itan. Ang maamong tupa ay unti-unti nang naghuhubad ng balat. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, ate. Sabi niya. Pero ngayon ay may halong talim na ang kanyang tono. Deserve ko ang bawat sentimong ibinibigay ni Koji. Dahil sa akin, hindi na siya nahihirapan sa opisina. Sa akin niya nararamdaman ang suporta na kailanman ay hindi mo naibigay dahil puro ka nalang reklamo tungkol sa pagbubuntis mo. Eksaktong bumukas ang pinto sa harap at pumasok si Koji. Nang makita niya kaming dalawa sa kusina, mabilis siyang lumapit at inakbayan si Chantal. Ang tinging ipinukol niya sa akin ay puno ng disgusto. Natila ako ay isang kalat na nakalimutang itapon. Anong ginagawa mo rito, Chantal? Sabi ko sa'yo, huwag mo nang kausapin ang babaeng ito. Baka saktan ka lang niya. Wika ni Koji.
Ang boses ay puno ng proteksyon para sa kanyang kabit. Koji, gusto ko lang namang makipag-ayos. Maktol ni Chantal na mabilis na bumalik sa kanyang pa-victim mode. Humilig siya sa balikat ni Koji at nagkunwaring umiiyak. Pero pinararatangan niya ako na nagnanakaw ng pera sa kumpanya. Sobrang sakit, Koji. Ang sama-sama niya. Hinarap ako ni Koji. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Yumi, sumusobra ka na. Chantal is an angel compared to you. Pirmahan mo na ang lahat na kailangan at umalis ka na sa buhay namin. Wala kang mapapala kung nalaban ka pa. I control the funds, I control the board. You are nothing but a discarded wife. Naglakad ako palapit sa kanila. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Inilapag ko ito sa mesa ng walang ingay. Timingnan ko sila. Isang lalaking walang utang na loob at isang babaeng mapanlinlang. Sa loob ng aking isipan, nakikita ko na ang kanilang pagbagsak. Ang bawat pangungutya nila ay nagiging gasolina sa aking determinasyon. Uminom muna kayo ng tsaa, sabi ko sa isang tono na napakakalmado, halos nakapanging ilabot. Para lumamig ang ulo nyo. Marami pa tayong dapat pag-usapan bago ang board meeting bukas, hindi ba? Nagkatinginan ang 2. Tila nagtatakas sa aking biglang paglambot. Akala nila ay sumuko na ako. Akala nila ay tinanggap ko na ang aking pagkatalo. Hindi nila alam. Ang tsaang ito ay simbolo ng huling pagkakataon na ibinigay ko sa kanila upang maging tapat. Ngunit tulad ng inaasahan, mas pinili nila ang lason. Good. Mabuti at natauhan ka na, sabi ni Koji habang kinukuha ang kanyang tasa. Don't worry, kapag maayos kang umalis, hindi ko ipagdadamot ang sustento sa bata. Pero huwag kang aasa sa shares. Akin na ang lahat ng yon. Numiti ako, isang maliit, misteryosong niiti. Siyempre, Koji, sabi mo nga, ikaw ang may kontrol sa lahat. Pagkatapos silang umalis, kinuha ko ang aking telepo at pinatigil ang recording. Agad ko itong isinem kay Ate Ramos. Ngunit bago ko pa man maibaba ang cellphone, isang notification ang lumitaw mula sa aking private banking app. Bilang tunay na may-ari ng main trust fund kung saan kumukuha ng pondo ang kumpanya, meron akong alerto sa bawat malaking transaksyon. Nanlamig ang aking mga daliri nang mabasa ang nakasulat. Alert! Unlisted withdrawal of 100 million pesos. Authorized by Koji Villaluna. Destination, offshore account in the Cayman Islands. Nangalit ang aking panga. Hindi lang pala embezzlement ang ginagawa niya. Binubura na niya ang buong kumpanya bago pa man siya maupo bilang CEO. Ang perang iyon ay hindi lang pera ng kumpanya. Iyon ang pondong itinabi ng ama ko para sa pag-aaral ng aking magiging anak. Koji, huling pagkakataon mo na sana ito. Pero talagang hinukay mo ang sarili mong libingan. Diniyal ko muli ang numero ni Ate Ramos. Attorney, change of plans. Huwag na nating hintayin ang board meeting bukas para sa preliminary audit. Ipatupad na ang blackout protocol sa lahat ng accounts niya ngayong gabi. Gusto ko, bago sumikat ang araw, wala siyang kahit isang kusing na mailalabas. Misusunod, Madam Chairman. Sagot ng abogado. Ibinaba ko ang telepo at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, tila nakikiramay sa bagyong parating sa buhay ni Koji. Isang mensahe ang pumasok sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero. Binasa ko ang nakasulat at biglang tumigil ang tibok ng aking puso. Alam ko ang totoo, Yumi. Hindi lang pera ang ninakaw ni Koji sa'yo. Pati ang pagkamatay ng tatay mo. May kinalaman siya. Nabitawan ko ang aking telpono. Ang malamig na katotohanan ay lalong naging nakamamatay. Ang mensaheng natanggap ko ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng aking kaluluwa. Sa loob ng ilang minuto, nanatili akong nakatitig sa dilim ng silid habang ang liwanag ng telpo ay unti-unting namamatay sa aking palad. Ang aking ama, ang lalaking nagligtas kay Koji mula sa kalsada, ang nagpaaral sa kanya at ang nagbigay sa kanya ng lahat ng karangyaan, posible bang pinagtaksilan siya ng mismong taong itinuring niyang anak? Kailangan ko ng kasagutan. Ngunit hindi ko ito makukuha sa loob ng bahay na ito na puno ng mga alaala ng panlilinlang.
Kahit mabigat ang aking katawan, dinala ko ang aking sarili sa lumang opisina ng aking ama sa dulo ng aming estate. Ang silid na ito ay matagal nang nakasara, isang dambana ng nakaraan na puno ng alikabok at amoy ng lumang papel. Dito, naghihintay si Ate Ramos sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang desk lamp. Madam Chairman, pagbati niya sa akin. May lungkot sa kanyang mga mata, isang katapatan na bihirang matagpuan sa mundong ginagalawa ni Koji. Akala ko ay hindi na kayo darating. Kailangan kong makita ang mga orihinal na dokumento, attorney, wika ko. Ang boses ko ay matigas. Pilit na itinatago ang panginginig ng aking mga kamay, ang huling testamentong ginawa ni Papa bago ang kanyang atake sa puso. Inilabas ni Ate Ramos ang isang makapal na folder. Habang binabasa ko ang mga pahina, tila bumalik ang aking gunita 3 taon na ang nakalilipas. Ang aking ama, habang nakaupo sa kanyang wheelchair, ay hinawakan ang aking kamay ng mahigpit. Yumi, anak, ang tiwala ay parang kristal. Kapag nabasag, ang mga piraso nito ay magiging matalim na sandata. Huwag mong ibibigay ang lahat ng susi ng ating kaharian sa isang taong hindi pa nasusubok ng apoy. Naintindihan ko na ngayon ang ginawa ni Papa. Ang akala ni Koji ay nakuha na niya ang lahat ng shares, ngunit may isang secret clause sa dulo ng bawat dokumento. Ang mga shares na inilipat sa pangalan ni Koji ay may kondisyon. Mananatili lamang itong kanya hanggat ang aming kasal ay buo at walang bahid ng panloloko. Sa oras na mapatunayan ang pagtataksil o pagmamalabis, ang lahat ng iyon ay otomatikong babalik sa akin, ang tunay na tagapagmana. Look at this, madam, turo ni Ate Ramos sa isang serya ng mga transaksyon. Koji has been forging your father's signature even before he passed away. Nililipat niya ang mga pondo sa maliliit na kumpanyang dummy na pagmamay-ari ni Chantal. Koji, napakawalang hiya mo! Bulong ko. Ang galit sa aking dibdib ay hindi na lamang apoy. Ito ay naging isang nagbabagang bakal. Ang taong pinagkakautangan niya ng buhay ay ninakawan niya hanggang sa huling sandali. Attorney, may kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Papa? May natanggap akong mensaha. Napatigil si Ate Ramos. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila may mga multo ng nakaraan na nakikinig sa amin. Wala tayong matibay na ebidensya sa ngayon, Yumi. Pero ang nurse na nag-aalaga sa chairman noong gabing yon, bigla siyang naglaho pagkatapos ng libing. 1 linggo bago siya nawala, may pumasok na malaking halaga sa account niya mula sa isang offshore source. Hinawakan ko ang lumang panulat ng aking ama sa ibabaw ng mesa. Naramdaman ko ang lamig ng metal, ang bigat ng husti, yang kailangan kong isakatuparan. Ang bawat pirasong ninakaw ni Koji, ang bawat luhang pinigil ko, at ang bawat gabing nagluksa ako para sa aking ama, lahat ng iyon ay pagsisingilin ko sa kanya. Ihanda mo ang lahat para sa board meeting bukas, utos ko. Gusto ko, sa oras na tumayo si Koji para tanggapin ang pagiging CEO, ay dun natin siya ihuhulog mula sa kanyang kinalalagyan. Let him taste the heights of his ambition before we drag him to the depths of hell. Palabas na ako ng opisina nang biglang lumiwanag ang garden lights. Mula sa malayo, nakita ko ang silweta ng isang lalaki. Si Koji. Nakatayo siya sa veranda ng mansyon, naninigarilyo habang nakatingin sa direksyon ng lumang opisina. Alam kong nakita niya ako. Alam kong nakita niya ang anino ng isang lalaking kausap ko. Naglakad ako pabalik sa mansyon nang may taas ng dignidad. Nang makalapit ako sa kanya, hindi ko binagalan ang aking hakbang. Sino ang kausap mo sa lumang opisina, Yumi? Tanong niya, ang boses ay puno ng hinala at pagbabanta. Humakbang siya palapit sa akin. Pilit na binabasa ang aking ekspresyon. Sabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang na pagsisihan mo. Tumigil ako at tiningnan siya ng may hapo, ngunit malamig na mga mata. Nag-aayos lang ako ng mga gamit ni Papa, Koji. Marami kasing basura roon na kailangang itapon. Katulad ng mga dokumentong akala mo ay basura na, pero baka yun pa ang magpabago sa kapalaran mo. Huwag mo akong subukan, Yumi. Bulong niya.
Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula sa akin. Wala ka ng kakampi. Kahit ang batas ay nasa panig ko. Talaga? Muling sumilay ang isang misteryosong niiti sa aking mga labi, isang niiti na hindi niya maintindihan. Tingnan natin bukas, Koji. Matulog kang mabuti ngayong gabi dahil baka ito na ang huling gabing matutulog ka sa isang malambot na kama. Tinalikuran ko siya at pumasok sa loob ng bahay nang hindi na lumingon pa. Naramdaman ko ang kanyang mga mata na nakatusok sa aking likuran, puno ng kaba na sinusubukan niyang itago. Papasok na ako sa aking kwarto nang makatanggap ako ng isa pang mensahe mula sa parehong hindi kilalang numero. Mag-ingat ka bukas. Hindi lang kulungan ang plano ni Koji para sa'yo kapag nabigo siya. Alam niya ang tungkol sa contingency plan mo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. May traidor sa loob ng aking maliit na grupo. O baka naman, ang taong nagpapadala ng mensahe ay mas malapit sa akin kaysa sa inaasahan ko. Itinago ko ang telepono at marahang hinaplos ang aking tiyan. Hindi tayo matatakot, baby. Bukas, ang buong mundo ay makikita ang tunay na lakas ng isang ina. Ang dula-dulaan ay malapit ng matapos, at ang huling halahak ay hindi mapupunta sa traidor. Ang umaga ay sumapit na may kasamang malabong sinag ng araw. Ngunit sa loob ng mansyon, ang atmosfera ay kasing dilim ng gabi. Nagising ako sa tunog ng marahas na pagkaladkad ng mga gamit sa labas ng aking silid. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino ang gumagawa niyon. Nang buksan ko ang pinto, bumungad sa akin ang aking mga maleta na nakatambak sa hallway. Si Chantal ay nakatayo sa tapat ng portrait ng aking ama, hawak ang isang mamahaling vase na paborito ni Papa. Sa tabi niya, si Koji ay prenteng nakasandal sa pader, tila isang hari na nag-uutos sa kanyang nasasakupan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ko. Ang boses ko ay tuyo, walang halong gulat, kasing tigas ng semento. It's time to go, Yumi, tugon ni Koji habang tinitingnan ang kanyang relo. I need this house to be empty before the victory party mamaya pagkatapos ng meeting. Chantal will be moving in. Ayaw naming manatili rito ang amoy ng isang bigong asawa. Humakbang si Chantal, palapit sa akin. Bit-bit ang isang piraso ng aking alaas, isang kwintas na pamana pa ng aking ina. Ate Yumi, don't worry, I'll take good care of your things. Actually, itatapon ko na lang yung iba para mapalitan ng mas moderno. Masyadong luma na kasi ang taste mo, parang itong bahay niyo. Tiningnan ko ang kwintas na nasa kanyang maruming kamay. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso, ang dugong kumukulo sa aking mga ugat. Ngunit sa halip na sumigaw, lalo akong kumalma. Ang katahimikan ko ay nagsimulang magbigay ng kakaibang kaba sa kanila. Ibalik mo ang kwintas na yan, Chantal, utos ko. Maikli, matalim. At paano kung ayaw ko? Hamon niya, sabay tawa ng mapang-uyam. Koji gave this to me. Sabi niya mas bagay daw ito sa akin. Hinarap ko si Koji. Ibinigay mo sa kanya ang alahas ng nanay ko, Koji? Ang alahas na kinuha mo sa vault nang hindi ko alam? Lahat ng nasa bahay na ito ay pag-aari ko na, Yumi. Sigaw ni Koji. Ang kanyang pasensya ay mabilis na nauubos. The prenuptial agreement you signed states that everything we acquired during the marriage is mine. At kasama ang bahay na ito sa lista. Han ko. Talaga? Marahan akong naglakad patungo sa kanila. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang bigat ng aking dinadalang sanggol, ang aking motibasyon para lumaban. Masyado ka kasing naging kampante sa mga peking dokumentong ginawa mo, Koji. Masyado ka naniwala sa sarili mong kasinungalingan. Kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa isang file. Ipinakita ko sa kanya ang orihinal na titulo ng lupa at bahay. This property was never part of our marriage, Koji. It was under a family trust fund na tanging ako lang ang may access. Ang pinirmahan mong dokumento noong nakaraang taon? Iyon ay isang lease contract lamang na nagpapahintulot sa'yo na manuluyan dito habang asawa kita. And since you filed for annulment yesterday, the contract is now void. Nanlaki ang mga mata ni Koji. Agad niyang inagaw ang telepo ko pero mabilis ko itong naitago. You're lying! I checked those papers, asik niya.
You check the copies I let you see, malamig kong sagot. Ngayon, Koji, Chantal, kayo ang may 10 minuto para kunin ang mga basura nyo at lumabas sa bahay ko. Kung hindi, ang mga security guard na nasa labas ay hindi magdadalawang isip na kaladkarin kayo. Koji, gawin mo ang paraan! Mapapahiya tayo! Histeryang nasabi ni Chantal habang mahigpit na kumakapit sa braso ni Koji. Susugod sana si Koji sa akin nang biglang tumunog ang kanyang telpo na isang tawag mula sa kanyang head of finance. Sinagot niya ito ng may galit pero habang nakikinig siya, unting naglaho ang kulay sa kanyang mukha. Naging maputla siya, tila isang bangkay na nakatayo. Ano? Anong ibig mong sabihing frozen ang lahat ng accounts ng kumpanya? It's the board meeting today. I need to show the liquidity reports. Sigaw ni Koji. Tinitigan ko siya na may malalim na paggutya. Nagkakaproblema ba, Koji? Baka naman pati ang pambayad mo sa victory party mo ay hindi na rin pumasok? Hinarap niya ako ng may nanlilisik na mga mata. Ikaw ang may gawa nito, no? Anong ginawa mo? Hindi ko siya sinagot. Sa halip lumakad ako patungo sa pintuan at pinuksan ito ng malawak. Ang hangin mula sa labas ay pumasok. Malamig at presko, tila naglilinis sa dumi sa loob ng aking tahanan. 9 minutes left, Koji, sabi ko habang nakatingin sa aking rilo. Magmadali kayo. Dahil pagdating ko sa boardroom, mamaya sisiguraduhin kong hindi lang pera ang mawawala sa'yo. Pati ang danggal mo kukunin ko. Padabog na kinuha ni Koji ang kanyang bag at hinila si Chantal palabas. Ang bawat hakbang nila ay puno ng pagkapahiya. Isang maliit na preview ng impyer nung naghihintay sa kanila. Nang tuluyan na silang makaalis, napasandal ako sa pader. Ramdam ko ang pagod, ang panghihina ng aking tuhod. Ngunit bago pa man ako makahinga ng maluwag, muling nag-vibrate ang aking telepon nung isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Koji just hired a private fixer. He's not planning to go to the meeting empty-handed. He has a video that will destroy your reputation once and for all. Do not enter the building alone. Napakapit ako sa aking tiyan. Anong video? Wala akong itinatago. Wala akong ginagawang masama. Ngunit sa mundong ginagalawan ni Koji, ang katotohanan ay madaling baluktutin. Tumingin ako sa portrait ng aking ama. Papa, gabayan niyo po ako. Kinuha ko ang aking susi ng sasakyan. Walang urungan ito. Kung kailangang dumanas ako ng apoy para makuha ang hustisya, gagawin ko. Dahil ang laban na ito ay hindi na lang para sa akin, ito ay para sa katotohanang pilit nilang ibinabaon. Ang orasan ay patuloy sa pagtikak. Ang huling pagtutuos ay magsisimula na sa loob ng 1 oras. Huminto ang sasakyan sa tapat ng Sebastian Villaluna Tower. Ang gusaling ito ay ang huling alaala ng aking ama, isang matayog na simbolo ng kanyang pangarap na ngayon ay tila nilalamunan ng kasakiman ni Koji. Sa kabila ng bigat ng aking sinapupunan at ang pagod mula sa nangyari kaninang umaga, bumaba ako ng may taas nung no. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa marmol na sahig ng lobby ay nagbibigay ng malakas na tunog na tila nagpapahayag ng aking pagbabalik. Nakita ko ang mga empleyadong nabubulungan. Ang iba ay may awang nakatingin sa aking tiyan. Ang iba naman ay mabilis na nag-iiwas ng tingin. Alam nila ang balita. Alam nila ang asawa ko ay handa ng hirangin bilang bagong hari at ako ay itatapon na sa limot. Sinalubong ako ni Ate Ramos sa tapat ng elevator. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Madam, nakuha namin ang impormasyon tungkol sa fixer na kinuha ni Koji. Bulong niya habang papasok kami sa elevator. Isang lalaking nagnagalang Benjo. Kilala siya sa paggawa ng mga deepfake na video at pagmamanipula ng mga digital evidence. May hawak silang video na plano nilang ipakita sa board. Ano ang nilalaman ng video, attorney? Tanong ko. Nanatiling diretsyo ang tingin ko sa pintuan ng elevator. Ang aking refleksyon sa makintab na bakal ay nagpapakita ng isang babaeng wala ng bakas ng takot. Lumalabas sa video na parang pinipilit niyo ang chairman na pirmahan ang paglilipat ng lahat ng share sa inyo habang siya ay nasa banig ng karamdaman. Mukhang totoo ang bawat frame, Yumi. Kahit ang boses mo ay gayang-gaya, sagot ni Oti Ramos.
Bumukas ang elevator sa ika-40 palapag, ang executive floor. Eksaktong paglabas namin, bumungad sa amin si Koji. Wala na si Chantal sa tabi niya. Tila, itinago muna niya ang kanyang kabit para sa formalidad ng meeting. Hawak ni Koji ang isang tablet at may nisi sa kanyang mga labi na tila ba ay hawak na niya ang aking leeg. Yumi, ang kulit mo rin talaga, no? Sabi ni Koji. Humakbang siya palapit sa akin. Sapat na para maamoy ko ang kanyang pabango na ngayon ay nakakasuka na para sa akin. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pumunta rito. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo at ang bata. Ang kumpanyang ito ay hindi sa'yo, Koji. Nandito ako para bawiin. Ang dapat ay sa akin. Tugon ko sa isang matigas na tono. Itinaas niya ang tablet at may ipinindot. Gusto mo bang makita ang magpapabagsak sa'yo? Isang video kung saan makikita ng lahat kung gaano ka kasama sa tatay mo? Isang video na magpapatunay na ikaw ang nanggigipit sa kanya bago siya mamatay. Isang click ko lang, Yumi, at pati ang publiko ay kamumuhian ka. Mawawalan ka ng karapatan sa bata dahil lalabas kang isang monster. Tiningnan ko ang screen ng tablet. Nakita ko ang sarili ko, o ang digital na bersyon ko, na sumisigaw sa aking ama habang ito ay nahihirap ang huminga. Napakahusay ng pagkagawa. Kung hindi ko alam ang katotohanan, baka pati ako ay maniwala. Ngunit sa halip na manginig o magmakaawa, isang maikli at tuyong tawa ang pinakawalan ko. Ang reaksyon kong yon ang nagpabura sa ngisi ni Koji. Anong tinatawa-tawa mo? Asik niya. Masyado ka kasing makabago, Koji. Nakalimutan mo ang mga pangunahing patakaran ng seguridad ng ama ko. Sabi ko habang humahakbang palapit sa kanya. Ang kwarto ni Papa ay may hiwalay at analog na surveillance system na hindi nakakonect sa internet. Isang system na ako lang at si Ate Ramos ang nakakaalam. Ang bawat sandali ng huling gabi ni Papa ay recorded sa isang physical hard drive na hindi kayang manipulahin ng kahit anong software. Nakita ko ang mabilis na paglunok ni Koji. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang gumala. Naghahanap ng paraan para makatakas sa luhikang inilatag ko. You're bluffing, bulong niya. Subukan mo, Koji. Ipakita mo ang video na yan sa board. Hamon ko. At pagkatapos mong ipakita ang peking yan, ipapakita ko naman ang totoo. Ang video kung saan makikita kung sino talaga ang pumasok sa kwarto ni Papa noong gabing yon. Ang video kung saan makikita ang isang lalaking pinapalitan ang gamot ng chairman bago ito atakihin sa puso. Ang katahimikan sa hallway ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mukha ni Koji ay nawalan ng kulay. Ang tablet na hawak niya ay nagsimulang manginig sa kanyang mga kamay. Hindi totoo yan, nautal niyang sabi. Handa ka na bang sumugal, Koji? Ang CEO title o ang buhay mo sa loob ng kulungan? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng kapangyarihan. Ang boses ng tunay na tagapagmana. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng boardroom. Lumabas ang secretary ng kumpanya. Mr. Villaluna, Madam Yumi, ang board ay handa na para sa inyong presentasyon. Hinihintay na po kayo sa loob. Tumingin si Koji sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at puot. Alam kong hindi pa siya susuko. Ang mga taong katulad niya ay mas nagiging mapanganib kapag nakasandal na sa pader. Hinding-hindi mo ako matatalo, Yumi. Bulong niya bago siya naglakad papasok sa boardroom. Papasok na sana ako nang hatakin ako ni Ate Ramos sa braso. May iniabot siyang isang maliit na earpiece sa akin. Madam, may nakuha kaming signal mula sa labas. Ang fixer ni Koji, natunto na namin ang lokasyon niya. Pero may kasama siyang mga armadong lalaki. Mukhang balak nilang harangin ang anumang ebidensyang dadalhin natin palabas. Napakapit ako sa aking tiyan. Ang panganib ay hindi na lang legal. Naging pisikal na rin ito. Tumingin ako sa loob ng boardroom kung saan nakaupo ang mga makapangyarihang tao na magpapasya sa aking kinabukasan. Attorney, ituloy ang meeting, utos ko. Huwag mo hayaang makalabas ang balitang ito. Ako na ang bahala sa boardroom. Ikaw na ang bahala sa seguridad sa labas. Pumasok ako sa loob.
Ang malamig na aircon ng boardroom ay humalik sa aking balat. Ang 12 board members ay nakatingin sa amin. Si Koji ay nakaupo na sa dulo ng mesa. Tila handa nang maglunsad ng kanyang huling attack. Naupo ako sa tapat niya. Ang labanang ito ay hindi na matatapos sa salita. Ngayon, ang bawat dokumento, ang bawat ebidensya at ang bawat patak ng pawis ay magiging mahalaga. Magsimula na tayo, sabi ng pinakamatandang board member. Ngunit bago pa makapagsalita si Koji, biglang bumukas ang mga screen sa dingding. Hindi ito ang schedule ng meeting. Isang countdown ang lumitaw sa screen, kasama ang isang boses na binago ng computer. 10 minutes before the truth kills everyone in this room. Nagkagulo ang mga board members. Napatingin ako kay Koji, pero pati siya ay mukhang nagulat. Hindi ito galing sa akin, at hindi rin ito galing sa kanya. May ikatlong manlalaro sa loob ng kumpanya, at ang laro ay naging isang karira para sa buhay. Ang ingay sa loob ng boardroom ay tila isang koro ng mga nagkakagulong insekto. Ang mga board members, mga lalaki at babaeng nasa edad na akala mo ay bihasa na sa krisis, ay nawala ng poise. Ang iba ay nakatayo na. Ang iba naman ay mabilis na tinatawag ang kanilang mga personal security. Ngunit ako, nanatili akong nakaupo. Ang aking mga kamay ay magtapatong sa ibabaw ng aking tiyan, ramdam ang bawat galaw ng aking anak. Koji, anong kalokohan ito? Sigaw ni Mr. Sai, ang pinakamatandang kasapi ng board. Isang countdown? Sa loob ng security system natin? Siguraduhin mong hindi ito isang banta sa buhay namin. I'm handling it! Security! Call IT department na yun din! Sigaw ni Koji. Ang pawis sa kanyang no ay kasing laki ng mga butil ng mais. Ang kanyang pagiging arogante kanina ay napalitan ng isang hilaw na takot. Lumingon siya sa akin, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw ang may gawa nito, no? Gagamit ka ng pananakot dahil alam mong talo ka na. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Walang emosyon, walang kaba. Koji, kung ako ang may gawa niyan, bakit ko idadamay ang sarili ko at ang anak ko sa loob ng kwartong ito? Use your brain kung mayroon pa niyan sa ilalim ng kapalaluan mo. Eksaktong pagtapos ng aking huling salita, ang countdown sa screen ay tumama sa 0. Ngunit walang sumabog na bomba, walang nagdilim na ilaw. Sa halip, ang mga screen ay napuno ng mga dokumentong may tatak na confidential. Hindi ito mga dokumento ng kumpanya. Ito ay mga personal na email, mga voice recording, at mga screenshots ng bank transfers. At sa bawat pahina, ang pangalan ni Koji Villaluna at Chantal Gomez ay nakasulat sa matingkad na kulay pula. Love, nailipat ko na ang huling 20 million. Once the chairman is gone, the whole empire is ours. Yumi won't suspect a thing. She's too busy being a perfect wife. Ang boses ni Koji ay umalingaw-ngaw sa paligid. Isang recording mula sa gabi, bago mamatay ang aking ama. Ang buong boardroom ay natahimik. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabigat na paghinga ni Koji. Hindi totoo yan! It's a fabrication! Isang deepfake! Sigaw ni Koji habang tinatangkang patayin ang monitor. Pero kahit anong pindot niya sa remote, ang mga files ay patuloy sa pag-scroll. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang isang babaeng nakauniporme ng nurse. Nanigas si Koji. Ang babaeng ito, ang nurse na nawala pagkatapos ng libing ni Papa. Ang babaeng pinaghahanap namin ni Ate Ramos. Nurse Elena? Bulong ko. Madam Yumi? Ang boses ng nurse ay nanginginig, puno ng pagsisisi. Hindi ko na kayang itago ang totoo. Binayaran ako ni Mr. Villaluna para palitan ang gamot ng chairman. Pero bago pa man mangyari iyon, may isa pang tao na nakakaalam. Isang tao na kumuha ng lahat ng ebidensya at itinago ito para sa araw na ito. Sino? Halos sabay na tanong namin ni Koji. Isang matangkad na lalaki ang sumunod na pumasok sa silid. Suot niya ang isang itim na suit, maayos ang pagkakaayos ng buhok, at may hawak na isang pamilyar na silver briefcase. Nang makita ko ang kanyang mukha, tila tumigil ang tibok ng aking puso. Marcus?
Sambit ko. Si Marcus. Ang bunsong kapatid ni Koji na itinaboy niya 5 taon na ang nakalilipas dahil sa isang bintang ng pagnanakaw. Isang bintang na alam kong gawa-gawa lang ni Koji para suluhin ang yaman ng pamilya. Marcus was always the brilliant one, the technical genius. "Long time no see, kuya," sabi ni Marcus sa isang boses na kasing lamig ng bakal. Tumingin siya sa akin at tumango ng bahagya. "Yumi, sorry if I kept you in the dark. Pero kailangan maging totoo ang paghihirap mo para maging kampante ang hayop na ito." "Marcus, you traitor!" Susugod sana si Koji, pero hinarang siya ng 2 security guards na pumasok kasama ni Marcus. Ngunit ang mga guards na ito ay hindi mga tauhan ng kumpanya. Sila ay mga unipormadong pulis. "I'm not the traitor, kuya. Ikaw ang nagnakaw sa amin. Ikaw ang pumatay sa taong nagturing sa'yo na anak." Patuloy ni Marcus habang binubuksan ang briefcase at inihaharap ito sa mga board members. Nandito ang lahat ng orihinal na hard drives mula sa kwarto ni Chairman Sebastian. At nandito rin ang autopsy report mula sa isang pribadong eksperto na nagpapatunay na ang chairman ay nilaso ng potassium chloride, isang bagay na hindi makikita sa normal na drug test. Nagkaroon ng bulungan sa mga board members. Si Mr. Sai ay tumayo at tinuro si Koji. "I-cancel ang nomination. Ngayon din, call the authorities and have this man removed." "Wait!" sigaw ni Koji. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasusukol. "Kahit anong gawin nyo, hindi nyo mababawi ang shares. Pinirmahan ni Yumi ang waiver. Sa akin pa rin ang kontrol." Dahan-dahan akong tumayo. Ang aking mga binti ay tila nakabaon sa lupa nang may tibay na hindi matitibag. Tiningnan ko si Koji nang may matinding habag. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil sa liit ng kanyang pagkatao sa harap ng katotohanan. "Koji, ang waiver na pinirmahan ko kahapon ay may isang invisible ink clause na tanging ultraviolet light lang ang makakapaglabas," paliwanag ko. "At ang nakasulat doon ay hindi paglilipat ng shares. Ito ay isang confession of debt. Sa bawat pagpirma ko, inaamin mong lahat ng perang kinuha mo ay isang utang na kailangang bayaran sa loob ng 24 oras. And since na-freeze ko na ang lahat ng accounts mo, you are officially bankrupt, Koji." "Ano?" Halos mawala ng balanse si Koji. "Bankrupt ka na, Koji. Wala kang pambayad sa abogado, wala kang pambayad sa kondo ni Chantal, at wala kang kahit isang kusing na natitira," dagdag ko. "The company is going back to its rightful owner, to me. At ang baby na ito, hinding-hindi niya malalaman na may ama siyang kasing dumi mo." Eksaktong sa sandaling yon, bumukas muli ang pinto at pumasok si Chantal, naghihisterya. "Koji! Ang mga gamit ko! Ilalabas ng mga pulis ang mga gamit ko sa kondo. Anong nangyayari?" Nang makita ni Chantal ang mga pulis sa loob ng boardroom, bigla siyang napatigil. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay kay Koji, at mabilis na bumitaw sa braso nito. "Wala akong kinalaman dito. Si Koji lang ang nag-utos sa akin. Pinilit niya lang ako." Sigaw ni Chantal, ang tunay na kulay ng isang traidor ay lumabas sa gitna ng takot. Ngumiti ako, isang malamig at matagumpay na miti. "Pati ang kabit mo, isinusuka ka na, Koji. How does it feel to be at the bottom?" Lalapit sana si Koji para saktan ako nang mabilis siyang idiniin ng mga pulis sa mesa. Ang tunog ng posas na naglalapat ay ang pinakamasarap na musikang narinig ko sa buong buhay ko. "Yumi! Hindi pa tapos ito! Papatayin kita!" sigaw ni Koji habang kinakaladkad siya palabas. Nang tumahimik ang paligid, lumingon ako kay Marcus. "Salamat, Marcus. Pero bakit na yan lang?" "Kailangang mahulog ang lahat ng piyesa sa tamang lugar, Yumi," sagot niya. Pero bago pa siya makapagpatuloy, ang ilaw sa boardroom ay biglang namatay. Isang pulang babala ang lumitaw sa lahat ng screen. "Warning! Automated liquid asset liquidation in progress. Final destination unknown." "Ano?" sigaw ni Marcus habang mabilis na tumatakbo sa computer. "May isa pang virus! Someone is draining the whole company's assets right now. Hindi ito si Koji."
Napaatras ako. Ang laro ay hindi pa pala tapos. Si Koji ay isang pawn lamang. May mas malaking kalaban na nagtatago sa anino ng kumpanyang ito. Sino ang gumagawa nito? Tanong ko. Ang boses sa intercom ng kumpanya ay biglang nagsalita. Isang boses na matagal ko nang hindi naririnig. Isang boses na akala ko ay wala na. Hello, Yumi. Did I really think my brother was smart enough to plan all of this alone? Nanlamig ang buong katawan ko. Ang boses na iyon, ito ay boses ng aking ina na 10 taon nang idineklarang patay. Ang boses na iyon ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan sa aking batok. 10 taon. 10 taon kong iniyakan ang pagkawala ng aking ina sa isang aksidente sa dagat na hindi nahanap ang bangkay. 10 taon kong dinala ang bigat ng pangungulila, tanging ang mga alaala ng kanyang mga awit ang nagsilbing lakas ko. Pero ngayon, ang boses na iyon ay hindi naglalabas ng awit, kundi ng lason. Mama? Bulong ko. Ang aking tinig ay hindi nanginig dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng put na ngayon ko lang naramdaman. Isang put na mas matindi pa sa nararamdaman ko kay Koji. Kung buhay ka, sana ay nanatili ka na lang sa libingan. Dahil ang boses na naririnig ko ngayon ay hindi boses na isang ina. Ito ay boses na isang halimaw. Isang mahinang tawa ang umalingaw-ngaw sa intercom. Masyadong matigas ang loob mo, Yumi. Mana ka talaga sa iyong ama. Akala ni Sebastian ay kontrolado niya ang lahat. Akala niya ay sapat na ang ibigay sa akin ang marangyang buhay habang siya ang nagpapatakbo ng imperyo. He kept me in the shadows, Yumi. Kaya ginawa ko si Koji na aking mga kamay sa dilim. He was weak, greedy, and easy to manipulate. Pinatay niya ang tatay mo para sa akin at ngayon, ibibigay mo sa akin ang lahat ng kayamanan niyo. Yumi, the transfer is at 60%. Sigaw ni Marcus. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumilipad sa keyboard. I can't stop the override. Ginagamit niya ang master biometrics ni Chairman. Paano niya nakuha ang fingerprints ni Papa? Nangalit ang aking panga. Nurse Elena, nung gabing mamatay si Papa, hindi lang nila pinalitan ng gamot. Kinuha rin nila ang lahat ng kailangan nila mula sa kanyang katawan. Habang ito ay wala pang buhay. Tumingin ako sa kamera sa sulok ng silid. Alam kong nakatingin siya. Sofia, hindi mo makukuha ang perang yan. Ang akala mo ay biometrics ni Papa ang susi? Ang akala mo ba ay ganun kahina ang tatay ko? What are you talking about? Ang boses ni Sofia ay nawala ng katuwaan. Napalitan ito ng iritasyon. Ang Sebastian Villaluna Tower ay itinayo sa ilalim ng isang contingency plan na tinatawag na Legacy Key, paliwanag ko. Marahan akong tumayo at naglakad patungo sa gitna ng boardroom sa tapat ng portrait ng aking ama. Noong nalaman ni Papa na may mga irregularidad sa kumpanya bago siya mamatay, binago niya ang huling protocol. Ang biometrics niya ay magsisilbi lamang na decoy. Ang tunay na susi para sa final liquidation ay ang heart rate frequency ng kanyang tunay na tagapagmana. Itinapat ko ang aking palad sa isang tila dekora, siyang scanner sa dingding na nakatago sa likod ng frame ng portrait. Ang system na ito ay nakakonekta sa tibok ng puso ko at sa tibok ng puso ng apo ni Chairman na dinadala ko. 2 hearts, Sofia. Isang frequency na hinding-hindi mo magagaya. Stop it, Yumi! Kapag itinigil mo ang transfer, babagsak ang buong system. Masisira ang kumpanya. Sigaw ni Sofia sa intercom. Mabuting mawasak ang kumpanyang ito kaysa mapunta sa mga kamay ng isang pumatay sa sarili niyang asawa. Tugon ko. Marcus, ihanda ang hard reset. I-divert ang lahat ng pondo sa isang charitable trust fund sa pangalan ng mga empleyado ng kumpanya. Walang matitira para sa kanya at walang matitira para sa atin. Yumi, sigurado ka ba rito? Tanong ni Marcus, ang kanyang mukha ay puno ng paghanga at pag-aalinlangan. Gawin mo na, Marcus. Now! Sa isang iglap, ang mga screen ay nagkulay asul. Ang countdown ng liquidation ay tumigil. Ang boses ni Sofia ay naging isang matinis na tili ng galit
hanggang sa tuluyan itong maputol nang mamatay ang kuryente sa buong gusali. Ang katahimikan ay bumalot sa boardroom. Ang tanging liwanag ay mula sa mga emergency lights na nagbibigay ng madilim na pulang kulay sa paligid. Napasandal ako sa mesa, hinahabol ang aking himinga. Ramdam ko ang malakas na pagsipa ng aking anak. Tila sinasabing tama ang aking ginawa. "The money is safe, Yumi," bulong ni Marcus sa dilim. "Nailipat na sa trust fund. Sofia can't touch it. Pero ang kumpanya, it will take years to rebuild this." "Hindi balansya ang pera sa dangal, Marcus," sagot ko. "Nakamit na natin ang hustisya." Ngunit bago pa kami makagalaw, ang pinto ng boardroom ay bumukas ng marahas. Hindi ito mga pulis. Ito ay mga lalaking nakamaskara at may hawak na mga armas. Sa likuran nila, isang babaeng may takib ang mukha ngunit pamilyar ang tindig ang pumasok. Sofia. Hindi siya nagtatago sa malayo. Nandito siya sa loob ng gusali. Inalis niya ang kanyang takib sa mukha. Ang kanyang kagandahan ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Hawak niya ang isang maliit na remote control. "Akala mo ay natalo mo ako, anak?" sabi ni Sofia habang naglalakad palapit sa akin. "If I can't have the empire, then no one will." Ang gusaling ito ay may mga explosive charges sa bawat main pillar. Isang pindot ko lang at sasama kayong lahat sa tatay mo sa impyerno. Tumingin ako sa remote, pagkatapos ay sa aking ina. "Gagawin mo talaga yon? Pati ang sarili mong apo, papatayin mo?" "Ang batang yan ay bunga ng pagkakamali niya ni Koji," asik niya. "Wala akong pakialam sa kanya. I want my life back. I want the power." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa kabila ng panganib, naramdaman ko ang isang uri ng kalinawan. "Sige, Sofia, pindutin mo. Tingnan natin kung sino ang unang susuko." "Yumi, what are you doing?" sigaw ni Marcus. "Pindutin mo!" hamon ko sa aking ina. "Dahil sa oras na pindutin mo yan, ang lahat na ebidensya ng iyong pagkakaroon, ang livestream na mukha mo ngayon na naka-broadcast sa lahat ng news outlets, ay magiging permanenteng record ng iyong krimen. Hindi ka na makakapagtago sa anino, Sofia. Mamamatay kang kilala ng buong mundo bilang isang mamamatay tao." Napatingin si Sofia sa isang maliit na blinking light sa aking collar. Isang micro camera. Ang kanyang kamay na hawak ang remote ay nagsimulang manginig. You monster!" bulong niya. "Hindi, Sofia. Ako ang biktima mo na natutong lumaban," sabi ko. Biglang narinig ang malakas na busina ng mga pulis sa labas. Ang mga lalaking kasama ni Sofia ay nagsimulang mag-alinlangan. Ngunit si Sofia, sa kanyang desperasyon, ay itinaas ang remote at sumigaw. "See you in hell, Yumi!" Kasabay ng kanyang pagsigaw ay ang pagpindot niya sa button. Ngunit sa halip na isang malakas na pagsabog, ang tanging narinig ay ang tunog ng mga sprinkler sa kisame na bumubukas at bumubuhos ng tubig sa aming lahat. Anong nangyari?" Gulat na sabi ni Sofia. "Marcus is a technical genius, Sofia," paliwanag ko habang hinahayaan ng tubig na basain ang aking mukha. "He jammed your remote frequency 5 minutes ago. Ang tanging na-activate mo ay ang fire suppression system." Pumasok ang mga SWAT team sa boardroom. Mabilis nilang dinisarm ang mga lalaki at pinalibutan si Sofia. Habang pinopusasa ng aking ina, tumingin siya sa akin ng may matinding puot. "Ipapapatay kita, Yumi. Hindi pa tayo tapos." Hindi ko siya sinagot. Tumingin lang ako sa kanya habang kinakaladkad siya palabas, ang parehong hitsura nung kinaladkad si Koji. Ang mga reyna at hari ng panlilinlang ay isa-isang bumabagsak. Naiwan kami ni Marcus sa loob ng basang boardroom. Lumapit siya sa akin at inabutan ako ng kanyang jacket. "Tapos na, Yumi. This time, for real." "Salamat, Marcus," sabi ko. Pero habang tumitingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang isang itim na sasakyan na mabilis na humaharurot palayo sa gusali. Sa loob ng sasakyan, nakita ko ang isang pamilyar na anino, si Chantal. Nakatakas siya sa kaguluhan. At ang hawak niya sa kanyang kamay
ay ang huling hard drive na naglalaman ng mga encrypted assets ng kumpanya. Napakapit ako sa aking tiyan. Ang isang laban ay natapos. Ngunit ang digmaan para sa kinabukasan ng aking anak ay may isa pang kabanata. Marcus, tawag ko habang hindi inaalis ang tingin sa papalayong sasakyan. Prepare the car. Hindi natin hahayaang makalayo ang huling piraso ng ating buhay. Ang malakas na tunog ng pagkaskas ng gulong sa semento ay umalingaw-ngaw sa paligid habang humaharurot ang sasakyan namin ni Marcus. Ramdam ko ang bawat tagtag, ang bawat pag-alon ng aking tiyan, ngunit wala akong balak na magpahinga. Ang malamig na pawis sa aking noo ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamadali. Marcus, bilisan mo! Papunta siya sa Manila North Harbor! Utos ko habang nakatingin sa GPS tracker na palihim kong inilagay sa bag ni Chantal noong bumisita siya sa bahay sa Kabanata 2. Yumi, you need to breathe. Malapit na tayo mag-overtake. Sagot ni Marcus. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi ko siya sinagot. Ang isip ko ay parang isang computer na nagpoproseso ng huling hakbang. Si Chantal. Ang babaeng akala ay sapat na ang ganda at pagiging manipulador para makuha ang pinaghirapan ng pamilya ko. Akala niya ay nakuha niya ang huling alas, ang hard drive na naglalaman ng mga encrypted offshore assets. Nang marating namin ang pier, nakita ko ang sasakyan ni Chantal na nakaparada malapit sa isang pribadong yate. Pababa na siya, yakap-yakap ang isang bag na tila ba ito ang kanyang huling hininga. Chantal! Ang sigaw ko ay hindi galing sa galit na nagwawala, kundi isang sigaw ng otoridad na napapatigil sa mundo. Napatigil siya. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Wala na ang maamong mukha ng isang angel. Ang natitira na lang ay ang hitsura ng isang magnanakaw na nasukol sa madilim na eskinita. "Huwag kayong lalapit! Itatapon ko ito sa dagat!" Sigaw ni Chantal habang itinataas ang hard drive sa ibabaw ng tubig. "Kapag nawala ito, wala na kayong makukuhang kahit isang sentimo. Maghihirap kayo!" Marahan akong bumaba ng sasakyan. Bawat hakbang ko ay mabigat, bawat paghinga ay kalkulado. "Sige Chantal, itapon mo." Hamon ko sa kanya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Ano? Akala mo ba nabibiro ako?" Hysterical niyang sabi. "Itapon mo ulit ko, dahil ang hard drive na hawak mo, yon ay isang decoy. Ang tunay na data ay nasa cloud system na kanina pana-recover ni Marcus habang kinakaladkad si Sofia palabas ng boardroom. Ang laman ng hawak mo ay wala, kundi mga virus na sa oras na isaksak mo sa kahit anong computer ay magpapadala ng iyong eksaktong lokasyon at lahat ng iyong personal na impormasyon sa mga awtoridad." Nanigas si Chantal. Tumingin siya sa hard drive, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang labi ay nangangatog. "Hindi! Nagsisinungaling ka! Palagi ka na lang nagsisinungaling!" "I am a businesswoman, Chantal. I don't lie. I strategize," sabi ko. Huminto ako sa tapat niya. Sapat na para makita ko ang bawat butil ng luha ng pagkatalo sa kanyang mga mata. "You wanted to be like me? You wanted my life, my husband, and my money? Look at you now. You're standing on a pier, alone, holding a piece of useless plastic, while the man you loved is behind bars at isinusuka ka na. Pero, kailangan ko ito. Paano na ako? Paano ang buhay ko?" Pagmamakaawa niya, ang huling sandali ng kanyang pagiging pa-victim. "Ang buhay mo ay magsisimula sa loob ng rehas, kasama ni Koji at Sofia," tugon ko. "Doon, may oras ka para isipin kung paano mo winasak ang buhay ng isang pamilya ang wala namang ginawa sa'yo, kundi ang magtiwala." Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ang hard drive ay nalaglag sa semento nang walang ingay. Napaluhod si Chantal, humahagulgol, ang kanyang kapalaluan ay tuluyan ng gumuho. Lalapit sana ang mga security guard para hulihin siya, nang biglang naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking puson. Isang kirot na mas matindi sa lahat ng sakit na naramdaman ko nito mga nakaraang araw. Napo ang ola ko at napahawak sa braso ni Marcus. "Yumi,
Anong nangyayari? Ang bata! Bulong ko. Ramdam ko ang mainit na likidong dumadaloy sa aking binti, ang panubigan ko. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng tagumpay at ng pagdakip kay Chantal, ang buhay ay nagpasya ng lumabas. Ang aking anak ay ayaw nang maghintay sa huling dula ng aking paghihigante. Marcus, dalhin mo ako sa ospital. Utos ko, ang aking boses ay puno pa rin ng determinasyon sa kabila ng sakit. Habang isinasakay ako sa sasakyan, lumingon ako sa huling pagkakataon kay Chantal na ngayon ay pinoposasan na. Wala na akong nararamdamang galit. Wala na akong nararamdamang suklam. Ang tanging nararamdaman ko ay ang malinis na hangin ng kalayaan. Ngunit habang papaalis ang sasakyan, isang itim na envelope ang napansin ko sa upuan ng kotse na hindi ko napansin kanina. Binuksan ko ito ng mabilis. Sa loob ay may isang litrato ko at ni Marcus noong mga bata pa kami. At sa likod nito ay may nakasulat na mensahe. The empire is yours, Yumi, but the debt of blood is not yet paid. Meet me at the delivery room. S. S? Sofia? Hindi, nasa kulungan na siya. Chantal? Hindi rin. Sino ang S na ito? At bakit pakiramdam ko ang pagsilang ng aking anak ay magiging simula ng isang panibagong mas madilim na sikreto? Napakapit ako sa aking tiyan, habang ang sakit ng bawat contraction ay lalong bumibilis. Bilisan mo, Marcus! Hindi lang ang baby ang paparating. Ang orasan ay tumitibok na para sa bagong buhay, ngunit ang aninunang nakaraan ay tila ayaw pa ring lumisan. Ang bawat hinina ko ay tila isang pakikipagbuno sa libu-libong karayom na tumutusok sa aking katawan. Ang puting kisame ng ospital ay umiikot at ang ingay ng mga gulong ng stretcher ay tila isang malabong ugong sa aking pandinig. Ngunit sa kabila ng matinding sakit ng mga contraction, ang aking isipan ay nananatiling gising. Ang itim na envelope na hawak ko kanina ay tila nakaukit na sa aking alaala. Huminga ka ng malalim, Yumi. Malapit na tayo. Ang boses ni Marcus ay puno ng takot, isang bagay na bihirang makita sa kanya. Hindi ako sumagot. Wala akong lakas para magsalita. Ang tanging nasa isip ko ay ang titik na S. Sino ang taong yon? At bakit niya ako gustong makita sa gitna ng aking pinakamahina at pinakasagradong sandali? Dinala ako sa isang pribadong delivery suite. Ang silid ay nababalot ng amoy ng disinfectant at ang malamig na hangin ng aircon. Nang mailipat ako sa kama, pinalabas ng mga nurse si Marcus. Nanatili akong mag-isa kasama ang mga medical staff na abala sa paghahanda. Ngunit sa sulok ng silid, sa anino na hindi abot ng maliwanag na ilaw, nakita ko ang isang figura. Isang lalaking nakatayo, suot ang isang puting lab coat, ngunit ang kanyang tindig ay hindi tulad ng isang doktor. Ang kanyang mga mata na nakasilip sa likod ng surgical mask ay pamilyar. Mga matang matagal ko nang hindi nakikita, ngunit hindi ko malilimutan. Ready to push, madam? Tanong ng pangunahing doktor. Isang matinding bugso ng sakit ang muling bumalot sa akin. Ah! Hindi ko na napigilan ang aking pagsigaw. Sa bawat aire, tila ba inilalabas ko rin ang lahat ng ang lahat ng pagtataksil na tiniis ko sa loob ng 5 taon? Ang bawat patak ng pawis ay bayad sa bawat kasinungalingan ni Koji. Ang bawat luhang dumadaloy ay para sa aking ama. Konting-konti na lang, Yumi. Kita ko na ang ulo. Sigaw ng doktor. Sa huling pagkakataon, ibinuhos ko ang lahat ng natitirang lakas ko. Ang huling sipa ng aking anak, ang huling pag-atake ng sakit, at pagkatapos, ang katahimikan. Isang matinis na iyak ang bumasag sa lamig ng silid. Isang tunog na kasing linis ng kristal at kasing lakas ng isang bagong simula. Ang aking anak, ang aking tagapagmana. It's a healthy baby girl, sabi ng doktor habang inilalagay ang mainit at maliit na katawan sa aking dibdib. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ang lahat ng gulo sa labas, si Koji, si Sofia, si Chantal, ang kumpanya, lahat ng yon ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ng sanggol na ito, ang aking anak na babae,
ang buhay na aking ipinaglaban. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Ang lalaking nasa anino ay dahan-dahang lumapit. Inalis niya ang kanyang maskara at doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ospital, ay nakita ko ang katotohanang mas higit pa sa anumang twist na naranasan ko. Papa? Ang aking bulong ay halos hindi marinig. Hinaluan ng gulat at hindi matatawarang emosyon. Ang aking ama, si Chairman Sebastian. Buhay. Ang kanyang muka ay mas matanda, mas maraming kulubot, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. You did well, Yumi, my brave, brilliant daughter. Paano ka naging buhay? Tanong ko habang mahigpit na yakap ang aking anak. Inilibing ka namin. Nakita ko ang bangkay mo. Ang inilibing niyo ay isang decoy, anak. Kailangan kong mawala para makita ko kung sino ang tapat at sino ang traidor. Kailangan kong malaman kung handa ka na bang hawakan ang imperyong itinayo ko, paliwanag niya. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagsisisi, kundi isang malamig na rasyonalismo. I orchestrated the S-messages. I was watching you from the start. Si Marcus? Siya ang aking mga mata at tainga. Pinoprotektahan kanya dahil sa utos ko. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na bumabalot sa aking puso. Ang lahat ng sakit na naranasan ko, ang pagtataksil ni Koji, ang tangkang pagpatay sa akin ng aking ina, ang takot na mawala ng lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang test? Hinayaan mo akong dumanas ng impyer, no para lang sa isang pagsubok, Papa? Tanong ko. Ang aking boses ay muling naging matigas kasing lamig ng bakal. Hinayaan mong saktan ako ng asawa ko? Hinayaan mong manganib ang buhay ng apo mo? Dahil alam kong kaya mo, Yumi. At ngayon, napatunayan mo na ikaw ang pinakamalakas na Sebastian na nakilala ko. Sabi niya habang inaabot ang kamay ko. Ngayon, ang kumpanya ay tunay ng sa iyo. Tayong dalawa ang magpapatakbo nito. Binitawan ko ang kanyang kamay at tiningnan siya ng may matinding distansya. Hindi, Papa. Ang kumpanyang ito ay sa akin na simula nung gabing talikuran mo ako para sa iyong mga laro. Ang lahat ng ebiden, siyang nakuha ko laban kay Koji at Sofia, kasama na doon ang mga ebiden, siya ng iyong panlilinlang at pagpeke ng sarili mong kamatayan, isang krimen sa ilalim ng batas. Nanlaki ang mga mata ng aking ama. Yumi, anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, wala nang hari sa kumpanyang ito. At wala na ring mga anino, sabi ko habang tinititigan ng aking anak. The moment I stepped into this hospital, I already sent a command to Ate Ramos. Kung hindi ka lalabas sa silid na ito at mawawala ng tuluyan sa buhay namin, ang video ng iyong pagkabuhay ay isusumite sa mga autoridad kasama ang kasong insurance fraud. Yumi! Ako ang ama mo! Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at gulat. Ang ama ko ay namatay na sa puso ko nung gabing hinayaan mo akong lumaban ng mag-isa. Tugon ko. Umalis ka na, Papa. Ibigay mo sa akin at sa anak ko ang kapayapa ang ninakaw niyo sa amin. Dahan-dahang napaatras ang aking ama. Ang kanyang mukha ay napuno ng pagkatalo. Isang pagkatalong mas matindi pa sa naramdaman ni Koji dahil ito ay nanggaling sa mismong anak na kanyang nilika. Nang lumabas siya ng silid, pumasok si Marcus. Tumingin siya sa akin pagkatapos ay sa pinto at tumango ng may malalim na paggalang. Is it over, Yumi? Tanong niya. It's over, Marcus. Na yun lang talaga nagsimula ang lahat. Sagot ko. Ngunit bago pa ako makapagpahinga, isang nurse ang pumasok ng mabilis. Ang mukha ay putla na parang papel. Madam Yumi, ang security feed sa nursery, may isang tao pong nakapasok. Ang bibi niyo po, may naiwan pong sulat sa higaan niya. Napakapit ako sa aking anak na nasa aking dibdib. Kung ang baby ko ay nasa akin, kaninong higaan ang tinutukoy nila? Anong sinasabi niyo? Hawak ko ang anak ko! Sigaw ko. Madam, ang baby niyo po ay kambal. Nauutal na sabi ng nurse. Ang pangalawang baby! Nawawala po siya! Nanlamig ang buong mundo ko. Ang itim na envelope kanina,
May isa pang pahina na hindi ko nabasa. Ang huling laban ay hindi pa pala tapos. At ang kaaway ay kinuha ang kalahati ng aking puso. 1 taon na ang nakalipas mula nang ang gabing puno ng dugo, pawis at mga lihim ay bumasag sa aking pagkatao. Nakatayo ako ngayon sa harap ng malaking glass window ng aking opisina sa pinakatuktok ng Sebastian Tower. Ang tanawin ng buong Maynila sa ilalim ng paglubog ng araw ay tila isang dagat ng mga gintong liwanag. Mga liwanag na sumisimbolo sa bawat tagumpay na aking nakamit mula nang piliin kong bumangon mula sa abo ng kataksilan. Hindi na ako ang babaeng maamo na nag-aayos ng kurbata ng kanyang asawa habang niloloko siya sa likuran. Suot ko ang isang kulay abo na business suit. Ang aking buhok ay maingat na nakaayos. At sa aking mga mata ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ako na ngayon ang tumatayong chairman at CEO ng Sebastian Villaluna Group, na ngayon ay tinatawag na lamang na The Sebastian Legacy. Bumukas ang pinto at pumasok si Marcus. Tulad ko, mas naging matikas siya. Hawak niya ang isang tablet na naglalaman ng mga ulat mula sa huling hearing ng korte. "Yumi, it's official!" bangad ni Marcus. May tipid na ngiti sa kanyang mga labi. Koji and Sofia have been sentenced to life imprisonment without the possibility of parole. Ang mga kaso ng murder, embezzlement at kidnapping ay napatunayan ng walang bahid ng duda. Si Chantal naman ay nakatanggap ng 15 taon dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa huli, pero wala na siyang kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. Tumango ako ng bahagya. "Salamat, Marcus. Kumusta ang aking ama?" Sandaling napatigil si Marcus. Si Chairman Sebastian ay nananatili sa isang isolation facility sa ibang bansa. Ayon sa ating mga tauhan, wala na siyang balak na bumalik. Ang kanyang reputasyon ay tuluyan ng gumuho. He's a king without a kingdom, Yumi. Isang matandang lalaking nabubuhay sa anino ng kanyang mga maling desisyon. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalaan. Naalala ko ang gabing nawala ang isa sa aking mga anak. Isang gabi lamang yon, dahil hindi nila alam na bago pa ako mang-anak, naglagay na ako ng mga micro-tracker sa lahat ng kagamitan ng aking mga sanggol. Nahanap namin ang aking pangalawang anak sa loob ng 3 oras, sa isang safe house ng aking ama. Yon ang huling pagkakataon na nakita ko siya. Ang sandaling sinampal ko siya hindi ng kamay, kundi ng katotohanang mas matalino at mas matapang ang anak na binalak niyang gamitin. "Madam, handa na po ang sasakyan," tawag ng aking sekretarya sa intercom. "Hinihintay na kayo ng mga bata sa bahay." Nang marinig ko ang salitang "mga bata", ang aking puso ay tila naging isang malambot na unan. Naglakad ako palabas ng opisina, kasunod si Marcus. Sa lobby ng gusali, bawat empleyado ay umuyukod ng may tunay na paggalang, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa inspirasyon ng isang babaeng hindi sumuko. Pagdating ko sa aming mansyon, ang bahay na dati ay puno ng lason, ngunit ngayon ay puno na ng tawa. Sinalubong ako ng 2 maliliit na anghel, sina Tala at Liwayway, ang aking mga kambal. Sila ang aking buhay, ang aking lakas, at ang aking hinaharap. "Mama!" sabay nilagsigaw habang yumayakap sa aking mga binti. Binuhat ko sila at hinalikan sa mga no. "I'm home, my loves!" Sa hapag-kainan ng gabing iyon, kasama si Marcus na naging matalik na kaibigan at tapat na kasangga. Naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Wala nang mga anino sa ilalim ng kama. Wala nang mga lihim sa likod ng mga pinto. Tumingin ako sa salamin sa hallway bago ako matulog. Ang babaeng nakikita ko ay hindi na isang biktima. Siya ay isang reyna na itinayo ang kanyang trono mula sa mga bato na ipinukol sa kanya. Napagtanto ko ang isang mahalagang aral. Ang pagsasakripisyo para sa pamilya ay isang banal na bagay, ngunit ang pagsasakripisyo ng iyong sariling halaga at danggal ay isang uri ng kamatayan. Ang tunay na pag-ibig ay hindi bulag. Ito ay may mata na nakakakita ng katotohanan at may kamay na handang magpakawala kapag ang hawak mo ay lason na. Ang aking paghihiganti ay hindi natapos sa pagpapakulong sa kanila. Ito ay natapos sa sandaling naging masaya ako at ang aking mga anak nang wala sila. Ang aking tagumpay ay ang aking pinakamatamis na sagot sa bawat pang-aapi.
Pinasalamatan ko ang bawat sugat dahil ang bawat peklat ay naging bahagi ng aking balute. Ngayon, ang pangalang Sebastian ay hindi na simbolo ng yaman lamang, kundi simbolo ng isang babaeng nagmahal, nagdusa, lumaban, at sa huli, nag-are. Hinalikan ko ang aking mga anak sa huling pagkakataon bago ipikit ang aking mga mata. Ang bukas ay hindi na isang panaginip na puno ng takot. Ito ay isang realidad na ako ang gumawa, ako ang nagmamay-ari, at ako ang nagpapatakbo. Ang kwento ng aking kahinaan ay tapos na. Ngayon, ang mundo ay makikinig sa himig ng aking tagumpay.